Itong proposed postponement ng first ever parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil na rin kasi may kaguluhan pa dun sa 7 seats na supposed to be for Sulu. And yung recent decision nga kasi ng Supreme Court na wala na, hindi nakasali ang Cebu because they rejected yung BOL, yung Bangsamoro Organic Law. So ito ngayon, kung ikaw ang tatanungin, kasi dalawa yung version Attorney Al. Yung sa House version, 5 months, yung postponement, October, itutuloy. Yun naman sa Senate, so far, ang version po nila, sa Mayo na para synchronized pa rin. Kung ikaw ang tatanungin, ano yung mas papaboran mo dun sa version na dalawa na yun? Well, ako, first option sana hindi ma-postpone, of course. Bakit? Pero that's beyond. Kasi naka-ready na pag nag-postpone tayo, then syempre mag-iiba na naman ng arrangements, pag-iiba na naman yung mapopostpone yung ballot printing, kasi naka-ready na naman ng COMELEC, pero it's beyond COMELEC, of course, kung may patas na. So for me, option 1, wag i-postpone. Option 2, within the soonest possible time, rather than, so it's sooner rather than later. So there are 2 versions nga na nabanggit mo. One this year, and the other one would be next year. Kalalabas lang ng COMELEC ng na may additional budget na kakainin. Correct. Pag nag-postpone tayo. 'Di ba? Medyo may nawala tayong public funds dahil ito mga series ng mga TRO sa mga kandidato natin. So and at the same time ngayon pag nag-postpone, so additional funding na naman. Ako, I'm curious, ano ba yung official reason bakit ipo-postpone? Kasi according to the Supreme Court, nung nagkaroon ng attempts to postpone the barangay election for the 3rd time, binusisi ng Supreme Court, wala daw valid reason for the postponement of the barangay election. Ano daw, sabi ng Supreme Court, election fatigue and lack of funding are not sufficient grounds. Kaya ang mahalaga din malaman ngayon, bakit ba ipopostpone? Dahil palagay ko, kung sakaling mag-postpone, baka umangat na naman ito sa Supreme Court, may mag-question, and syempre, depende na naman sa Supreme Court kung sasabihin, lihiti mo ba yung postponement, or papayagan na lang natin dahil nandyan na yan. So, yun ang maraming nag-aabang. Bakit ipopostpone? Kailan ipopostpone? Dahil maliwanag ang COMELEC cannot postpone the election on its own. Tsaka nabanggit mo yung sa Sulu, no? Original 80 seats. Kaya dahil nawala ang Sulu, according to the Supreme Court, ang tanong, paano i-reallocate para maging 80 or babawasan ba? So marami mga issues na kawing-kawing Ali at Patpi. So okay, so habang hindi pa natin na-resolve bakit pinapadelay, no? Ang tanong ko, Attorney Al, is kung magiging October 13 like what the President is requesting and then the Senate na is requesting na May, paano yung term ngayon? So yung susunod na election po nila, do they follow na every 3 years rin? So ibig sabihin ba October 13, 2025, yung next election will be October also 2028 or makakat short, hahabol sila dun sa May 2028. Kung magiging May 2026, will it be 3 years also or shorten yung term, magiging 2 years na lang? Ano yung repercussions nun kung i-delay? Yung length ng service? Yung issue ng term at yung tenure, dapat malagay yan sa batas kung sakaling magpo-postpone. So, minsan, halimbawa, example ko lang itong barangay. Ang barangay kasi sa ngayon, 3 years ang term. Pero alam natin, nagkaroon ng eleksyon noong December 2023. So, while 3 years ang term nila, effectively, kung magkakaroon tayo ng eleksyon ng barangay this coming December, effectively 2 years lang sila. Yes. So, may mga pagkakataon na ganun. And by the way, sa barangay election, may panukala din ngayon sa Congress na i-postpone ang barangay election to a later date, 2 years, 3 years from now. So, tila nagkakaroon na ng habit na postpone tayo ng postpone ng ating mga eleksyon. So, yung issue ng term and tenure, dapat ma-address yan. So, ngayon, mag-hold over ang ating mga members of the Bangsamoro Transition Authority. Kasi 'di ba appointed lang sila, meron silang fixed term hangga't eleksyon. So ang epekto niyan ay dahil kung mapopostpone ng eleksyon, hahaba
ang kanilang tenure pero yung term fixed pa din. So, Fixed pa din. iba kasi yung actual stay mo in office dun sa term na nakatalaga sa batas. Okay. Okay, basahin ko lang so far yung nakita natin dito sa dahilan kung bakit nais nilang ipagbaliban itong first parliamentary elections nila. There's an urgent need daw for the transitional government ng Bangsamoro Transitional Government to realign its governance structure dahil nga natanggal yung probinsya ng Sulu bilang bahagi ng BARM with the Supreme Court decision, Attorney Al, meron ngayong imbalance ng parliamentary seats if the election pushes through. Yun ang binibigay. Marami daw issues that need to be addressed before we can fully say na handa na ang BARM para sa kanilang kauna-unahang eleksyon para sa parlamentaryo nila. Attorney Al. Again, yan ang debate. Is that a valid reason to postpone or not a valid reason to postpone? Kasi yung decision ng BARM last year pa yun So bakit hindi naremedyohan at this point? And COMELEC, kahit even sa pagtanggal ng Sulu, ay ready naman to conduct the election. Oo. Kaya sa akin, the sooner kung magkakaroon ng postponement, mas maganda this year magkaroon ng election rather than i-postpone natin next year or next year. Nababawasan ang legal political issues pag mas malapit sa original date yung halalan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.